taong ito, meron lang finite time sa impyerno, tapos mawawala sila. Nothingness. At pasalamat ako ulit sa Panginoon, dami kong kaibigan no? May kaibigan din akong Buddhist. Itong Buddhist na to, katabi ko siya nung college. Nag-college ako sa UST. Ang kulit, no? UST siya, pero hindi siya Katoliko. Parang meron ding ibang So, siya Buddhist. Na ngayon, siya para siyang atheist na hindi. Ang sabi niya, kasi ngayon may girlfriend na siya. Pangalanan natin siya si Renz. Ayan. Si Renz, nung college kami, hindi namin napag-uusapan ng Diyos kasi parang hindi siya open sa ganun. Tapos, ang nangyari, nagkaroon siya ng girlfriend ngayon na very, very Catholic. Pero open sila sa gospel. So, parang sabi niya, nababago siya ng girlfriend niya kasi nagpe-pray na daw siya ganun. Pero sabi niya sa akin dati, naalala ko yung sinabi ni Renz pag nakikita kami, sabi niya, hindi ko masyadong iniisip yung afterlife Kasi yung buhay ko pa nga lang dito sa lupa, hindi ko na maayos, isipin ko pa yung sa kabila. Pero sa Kristyanismo, baliktad. Dahil alam natin, nakasama natin ng Panginoon habang buhay, naaayos yung buhay natin dito sa lupa. Naalala niyo yung sabi ni Paul? Walang sinabi yung paghihirap natin dito sa lupa sa glory na pwede nating makuha sa langit. Na parang ang sinasabi ni Paul, kung tayo magkaroon, ako I believe ito Ito, hindi to nasa Bible I believe bigyan tayo ng 1 segundo ng Diyos every day na ma-experience natin yung langit. Sa tingin ko, it will make a very big difference. Ay, langit, sa 1 segundo, yun pala yung langit. Yung restart na team natin o team ninyo sa taong 2024, araw-araw may restart ka na, ay, para sa Panginoon pala ako. Yung sinasabi ni Paul na kahit naghihirap ka dito, umaayos ka sa Panginoon kasi meron kang hope na mas maganda yung buhay doon sa susunod. So, ayan po yung sa eightfold path ng Buddhism. Ito yung mga yon: right view, right intentions, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right mindfulness. So, all about self. Mahit mo to, punta ka wala kang existence, mamamatay ka lang. Yun yung parang langit nila, mawawala ka. Next, sa Hinduism. Alam ko po yung Hinduism, sobrang dami nilang Diyos-Diyosan. Hindi ko po alam kung gaano karami, pero alam ko 1,000 pataas. Parang bawat isa, kunyari, siguro nakanood kayo ng 3 Idiots, yung well. Diba, napansin niyo nung exam kung sino-sinong sinasamba ng mga tao, para makapasa lang ako, ibibigay ko sa ganito, i-give up ko yung mga kasalanan ko. Naalala ko, may baka siyang sinamba doon, may ahas pa nga. Kasi bawat isang problema, isang Diyos yung para doon. Pero sa pagka-research ko, wala na akong testimony na may kaibigan akong Hindu. Pero yun, naubos na yung kaibigan ko. Ayan. So, ang pinaka-Diyos nila, tinatawag na si Brahman. Sa atin, di ba, kung sa authority, God the Father. Pero alam natin, pantay-pantay naman silang tatlo. Nagpakumbaba lang si Jesus at ang banal na Espiritu. Okay. So si Brahman, naniniwala din sila doon sa parang samsara. Yung samsara, ito yung cycle na paikot-ikot yung buhay. Sa kanila, ganun din. Good deeds and bad deeds. Pag nakagawa ka ng mabuti, punta kang langit. Gumawa ka ng masama, punta ka ng naraka. Yung moksha, ito yung parang nirvana nila. Kasama mo naman si Brahman na dito, makasama mo daw ang Diyos. So yung naraka naman nila, marami. May iba't ibang klase. Kung alam niyo yung novel na Dante's Inferno, kapag mas malaki yung kasalanan mo, mas mainit yung lugar mo. Ito yung multiple daw na hell. Siguro kung nanonood kayo ng mga anime, ayan, napansin nyo to siguro sa One Piece, merong ganitong karakter, si Zoro, yung dumadami yung ulo niya. Ayun, malamang dito kinuha. So parang Trinity, no? May 3 ulo. Ayan yung itsura ni Brahman. So ito yung belief nila. Papanganak ka, mabubuhay ka, tapos kung doon sa buhay mo, umaayos yung buhay mo, mapupunta ka sa moksha. Hi, Nel. Ayan, dito pala si Nel. So yung moksha, ito yung lugar kung saan makakasama mo na si Brahman. Tapos mangyayari, kung mamamatay ka, ayun nga po, uulit at uulit lang. It's either maging ipis ka, maging daga ka, maging baka ka. Yun yung paniwala nila. Kaya sa lugar po ng mga ganito ang paniniwala, mataas yung marami yung peste. 'Di ba doon sa lugar ng mga templo nila, hindi nila pinapatay yung mga daga. Kasi pinaniwalaan nila, baka yun yung lola mo, yun yung lolo mo.
Talo nila yung Pilipino, no? Pilipino kasi yung kapag may moth lang, di ba? Yung sabi, baka nanay mo yan, baka tatay mo yan. O yung, di ba, kapag gabi, yan yung paniwala. Buti hindi naman pusa. Sa kanila kasi, napupunta ka sa iba't ibang mga hayop. Ayan yung paniwala nila. So ngayon, punta tayo sa Kristyanismo. Pagkatapos natin pag-usapan yung tatlo na yon, Islam, Buddhism, at saka Hinduism. Ito kasi yung mga major. Alam ko marami pang iba, hindi natin na-discuss lahat. Pero, ngayon pag-usapan natin yung sa atin. Bakit si Jesus? Okay? Ito yung una natin paniniwala kay Jesus. Alam natin, si Jesus Christ, nag-exist siya, wala pang oras. Nandyan na siya, wala pang oras. Siguro kilala nyo si Kent Hovind. Ayan, si Kent Hovind, isa siyang creationist na mananampalataya. Siya yung kadalasan nakikita natin siguro sa Facebook na ang bilis magsalita. Talo niya pa si Glock 9 and It's Time to Rock Rhyme. Di ba? Mabilis siya magsalita. Sobrang bilis niya magsalita kasi grabe siguro yung takbo ng yung IQ niya. Sobrang taas. Meron siyang kadebate, tatlo. Na atheist, sabi niya, sabi ng mga atheist, Kent, kung meron kang karapatan na sabihin sa amin na ang Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay, meron din kaming karapatan na tanungin ka, sinong gumawa sa Diyos mo? Okay, syempre, di ba, parang kung sabi mo, Diyos ang gumawa lahat ng bagay, sino do gumawa sa Diyos? Sabi ni Kent Hovind, ang bilis ng sagot niya, parang hindi nag-isip. Sabi niya, Genesis 1:1 yung nag-state ng sagot dyan sa tanong mo. Yung Diyos kasi na pinaniniwalaan mo, o yung iniisip mo na pinaniniwalaan ko, merong pinagmulan. Pero yung Diyos ko, base sa Biblia, wala siyang pinagmulan. Okay, ano yung 10 little words ng Genesis 1:1? Ready? Recite. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, merong 10 words doon. Okay, bigyan natin ng mga bagay-bagay. In the beginning, time, God created the heaven, space, and the earth, matter. So, meron dong essence ng time, space, and matter. Ang sabi doon ni Kent Hovind, hindi ka pwedeng mag-create kung nangyari ka lang doon sa time na yun. Ano yung binigay na time? In the beginning. So, it is implied na before the beginning, nandun na ang Diyos. Parang ganito, si Tristan pumunta ng church. Hindi mo pwedeng sabihin, si Tristan nag-exist lang nung nag-church na siya. Dapat, pinanganak na siya, ganyang bagay. So, doon pa lang sa Genesis 1:1, we have the truth from the Bible na yung Diyos na sinasamba natin, hindi saklaw ng time, space, and matter. Na ganun ka makapangyarihan ng Diyos na ang hirap intindihin. No? Wala pang oras nandun na siya. Wala pa yung space na paglalagyan, nandun na siya. Kasi siya yung pinagmulan ng lahat ng bagay. At alam natin, by creation, si Jesus Christ nag-e-exist na siya doon. Diba? John 1:1, very powerful verse. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Na si Jesus Christ, before the beginning, nandun na po siya. Okay, number 2, He doesn't demand personal perfection from His followers to enter heaven. Isa ito sa mga pangako ni Jesus eh. Hindi yung righteousness mo yung titignan ko para maligtas ka, kundi yung righteousness ko nasa iyo ba? Siya yung gumawa eh. Pangatlo, He was the one who did something for us rather than us doing things for Him. Diba? Hindi natin kayang abutin ng Diyos, inabot tayo ng Panginoon at kung sinong mag-respond sa Kanya ng tama, yun ang may kaligtasan. So, ang sigurado po, ang isang tunay na Kristiyano, dapat hindi talaga siya mayabang. Alam niyo kung anong common ground ng salvation sa Christianity? Humility. Hindi ka lalapit sa Panginoong Hesukristo kung sa tingin mo kaya mo iligtas yung sarili mo. Bakit di ako lalapit sa iyo? Hindi naman ako masama. Diba? Sabi ko nga sa inyo, sabi ni Satan, hindi siya anti-good works. He is anti-Jesus. Okay? Lagi natin tatandaan yun. Kaya kahit yung pinagyayabang nating good works, naku, boto si Satan dyan. Na kung hindi yan imbued by the power of the Holy Spirit at done in God's grace by Jesus Christ, hindi yan para sa Panginoon. So, pang-apat, perfection can only be found in Jesus. Faith is the means to positionally attain it. Hindi ko sinasabing masama yung faith. Pero yun na yung parang dulo. Ito yung pisi, ito yung faith, ito yung source, ito yung pinaka-nagligtas sa atin. Masyado lang natin hina-highlight dahil sa faith ko eh. Pero mas maganda, highlight natin kaya tayo naligtas dahil dun sa source ng sa kaligtasan. Dahil sa Panginoong Hesukristo. So, tingnan natin yung mga verses na very, very familiar sa atin. Romans 6:23. For the wages of sin is death,
But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam natin tong verse na to. Siguro, ito nakita nyo to, Carl. Malamang siguro nabanggit ito kahit papano doon sa Pass the Word na inyong camp. Kasi ito yung isang, kumbaga, one verse sharing, kadalasan ito. Sabi dyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, may kasalanan ka, mamatay ka, mababayaran. And then, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So parang kung isipin mo, kung ilang beses ka magkasala sa isang araw, mamamatay ka ng ganong karami, hindi mo naman kaya yun. Kaya nga, ito ay naging regalo kasi hindi natin kayang gawin. At kung suma total po natin yung pinaka-topic natin ngayong araw, one word lang po, bakit iba ang Kristyanismo sa iba? Salitang grasya. Grace po. Ang grace is something na hindi mo pinaghirapan, pero binigay sa iyo ng Panginoon. Ito lagi ko itong nababanggit doon sa Bible basketball namin sa Pag-asa. Naka 4 seasons kami, pero ngayon baka hindi na maka 5 kasi si Lionel, umalis na ng Pag-asa, si Lionel kasi. Pero yun, nagkakaroon kami ng Bible basketball doon, nakakaabot kami ng 16 teams, nakaabot kami ng ganun na every halftime nagsishare ng gospel. Lagi ko nababanggit sa kanila yung binanggit ni LeBron James way back 2012. Tama, Nel, no? 2012. Nanalo silang championship doon. And then, laging sinasabi ni Lebron, earned, not given. Ewan ko kung naabutan nyo pang mga kids yun. Lagi niya sinasabi na pinaghirapan ko yung championship ko. Kasi di ba may issue na lumipat nga siya ng Miami. Tapos, ang nangyari, kaya ka lang na mag-champion kasi parang binili ninyo eh. Di ba? Sikat sila, si Bosch, si Wade. Lagi niya sinasabi, earned, not given. Pero sa Christianity, ang kaligtasan, kabaliktaran. Given, not earned. Hindi natin pinaghirapan yung kaligtasan eh. Tinanggap lang natin yung free gift ng Panginoong Hesukristo na tayo ay magkaroon ng kaligtasan o habang buhay na kasama natin ang Panginoon. So para hindi mo makalimutan, ayan si Z, mahilig ka sa basketball. Huwag mo kakalimutan yung kay Jesus, baliktad. Given, not earned. Kaya siya tinawag na grace, hindi natin deserve, binigay sa atin ng Panginoon kasi mahal na mahal niya po tayo. So merong tanong, bakit kaya yung mga tao nakakarating ng langit? And then, para rin nating sagutin, ito yung laging tanong ng mga unbelievers. How can a loving God send people to hell? Akala ko ba mapagmahal yung Diyos mo? Bakit? May mapupuntang impyerno. Diba? So, ito yung ating analogy. A criminal is sent to jail not because he chose to be in jail. Walang tao na napunta ng, tawag dito, ng kulungan dahil, ay ako gusto ko kasing pumunta ng kulungan, libre kasi yung pagkain doon eh, makakain ako. Hindi pwedeng ganon, magsa-sign up ka lang tapos okay na. Pero kaya siya napunta ng kulungan kasi merong just na judge that sent him because of the sins he committed. Meron siyang batas na nalabag, kaya siya napunta ng kulungan. At ganon din sa atin, yung tao mapupunta ng hell dahil sa justice ng Diyos kasi hindi siya nakapasa doon sa exam ng Panginoon. Ito yung laging nagiging analogy din ng mga pastor. Kailan ka magre-review kapag may exam? Bago mag-exam o pagkatapos ng exam? Sigurado, bago mag-exam. Ang exam natin sa Panginoon, yung time ng death natin. Doon yung examination kung papasok ka ba o hindi eh. So, ang pagre-ready natin for the afterlife is yung ngayon. Meron akong naging parang friend, dami kong friend eh, no? Na katolikong pare. Ayun, may pare, doon sa UST, ang nangyari ganito. Meron kaming retreat. So, pumunta kami ng Kalerwega. And then, di ba, uso sa Catholicism yung tinatawag na confession. Yung magsasabi ka ng mga kasalanan mo sa pare, tapos papatawarin daw niya. Ang ginawa ko noon, sabi ko, Father, hindi po ako, sali-sali lang din ako. Parang, may sali ba? Palong-palaw eh. So, ayun, sabi ko, sali ako. Pero hindi po ako Catholic. Pwede bang tawagin ko na lang po kayong kuya? Pumayag naman siya, mabait siya. Tapos, ang pinaka-point ko po talaga, matanong ko po yung way ng kaligtasan ninyo. So, tagtanong ako, Father, sa pagkakaalam ko, o Kuya, sa pagkakaalam ko, alam ko po, meron kayong tinatawag na sacraments. Yung sacraments, yung 7 sacraments, mabaptize ka, ma-reconfirm ka, mga ganong bagay. So, ang tanong ko sa kanya,
Father ako ng father. Ngayon ko siya tinawag na father. Dati hindi man father, kuya lang. Ayun, sabi ko, big bro. Big bro. Sabi ko, di ba meron pong ganitong bagay para magkaroon ng kaligtasan? Sabi niya, oo, tama yan, maganda yan, alam mo pala. So, sabi ko, kapag nagawa ko po pala tong 7, siguradong palangit na ako. Sabi niya, hindi rin. Ang sabi niya, makakatulong lang ito na maligtas ka. Pero, sabi ko, so wala pong saktong sagot. Sabi niya, wala. Walang kaligtasan na sigurado ang sagot. So pagkatapos nun, tinanong ko siya, ito rin yung nagpa-convert na tanong kay mama. Kasi siya po yung unang naging Christian sa family namin. Sabi ko, mas mataas po ba ang tsansang mapunta ng langit ang isang tao kapag mayaman siya? Sabi niya, bakit naman? Sabi ko, di ba po may paniniwala na kapag namatay ang tao, alam niyo yung pasyam? Yung kapag namatay, magpipray. Sabi ko, kasi po pag mas marami, kunyari po namatay ako, tapos mayaman yung pamilya namin, tatawagin namin lahat ng tropa namin, babayaran sila, tapos magpipray sila na makarating akong langit. Sabi niya, hindi naman, pero nakakatulong din yung pagpipray kapag namatay na yung tao. Di ba nga yung examination before? So, meron sila na paniwala, kapag nandun ka pa sa purgatorio, pag maraming nagpray sa'yo, makarating ka ng langit. So pagkatapos nun, isa yun sa mga defining times ng buhay ko. Sabi ko, kung ito yung paniniwalaan ng mga kaibigan ko, mapupunta sila ng impyerno. Kasi hindi yun yung sinasabi ng Bible. Walang nabanggit na Jesus, puros good works. Then again, si Satan, he is not against good works, he is against Jesus Christ. So sabi dyan, a person is sent to hell because of God's justice in regards with holiness and sin. At walang ni isang taong kayang tumupad ng batas. Kahit matupad mo nga ang lahat, di ba? Magkamali ka ng isa, imperfect ka pa din. Okay? So, yun po. And then, tuloy natin. Bakit naman mapupunta ng langit? Hindi lang dahil gusto mo lang. Sabi dyan, a person is sent to heaven not because he just wants to be in heaven. Hindi niya pwedeng sabihin, gusto ko kasing makarating ng langit, so doon na ako. Okay? But because of the valid reason that Jesus is the only way to heaven. Hindi ka makakarating ng Quiapo kung wala kang sariling means makarating doon. Kailangan mong maglakad, kailangan mong sumakay, papuntang Quiapo. Kagaya din sa langit, hindi ka makakarating ng langit kung hindi ka maglalakad papunta doon. Sinasabing stairway to heaven. Hindi ibig sabihin, literal, ikaw gagawa ng paraan. Kasi walang ibang paraan papunta ng langit maliban sa Panginoong Hesukristo. So, it is because of the good works of Jesus. Nabanggit natin, good works ba o pananampalataya? Kung maliligtas ka ng good works, kaninong good works? Yun ang importanteng tanong. Good works ni Jesus Christ. Hindi natin good works. That appeases the wrath of the Father, all believers of Christ conform to this. Sigurado pag mananampalataya ka, alam natin na ang kaligtasan hindi dahil sa gawa natin, kundi sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tuloy natin. Ang truth is, God is just. Bakit may napupunta ng impyerno? Kasi ang Diyos matuwid. Diba? At kaya kailangan ng katuwiran. Kung wala yung katuwiran ni Jesus sa'yo, wala kang kaligtasan. At God is loving and merciful. Mamaya sa pag-aaral natin sa ating worship service, makikita din natin doon na even in time of death ng mga tao, ang Diyos just pa rin siya. Maraming beses nating tinatanong, Panginoon, ang buti-buti ko. Bakit mo hinayaan na maranasan kong mahirapan sa mundong ito? Pero alam nyo ba, as we grow deeper sa pagiging mananampalataya natin, kapag may nangyayaring mali sa atin o may nangyayaring hindi maganda sa atin, napapalitan yung tanong natin na, bakit ako? Ang magiging tanong na natin, bakit hindi ako? Ano bang deserve natin? Good things o bad things? Di ba isang beses lang naman sa buong buhay ng buong sanglibutan na may nangyari na hindi maganda sa isang matuwid na tao. At alam niyo kung anong ginawa ng matuwid na tao na yun? Nag-volunteer pa siya. Diba si Jesus? Hindi niya naman deserve yung ginawa sa kanya dito sa lupa. Pero, si Jesus Christ, nag-volunteer siya na mahirapan para sa atin. Tapos, ang kapal ng mukha natin na, Panginoon, bakit nahirapan ako? In the first place, sampid lang tayo sa kaligtasan. Hindi ko po sinasabi na kapag naghihirap ka, literal, yay, salamat, hindi ganon. Ang point po, makita natin na hindi natin deserve yung mga magagandang bagay. At mas lalo nating pasalamatan ng Panginoon sa bagay na yun. Kasi kahit hindi natin deserve, binibigyan tayo ng pag-asa. Itong ginagawa natin ngayon, hindi naman natin deserve pag-aralan yung salita ng Diyos. Pero dahil mahal niya tayo, binigyan niya tayo ng pag-asa at ng hope sa araw-araw ng buhay po natin. Ayan. So John 3:17-18,
For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Hindi na parito si Jesus para kondemnahin tayo, kundi bigyan tayo ng pag-asa. But he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Sabi dyan, hindi ka palang naniniwala, condemned ka na. Kasi wala yung katuwiran ni Jesus Christ sa'yo. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Siguro alam natin yung commandment ni Jesus Christ o yung saying niya na, if He love me, keep my commandments. Na kung mahal mo talaga ako, kinigip mo yung commandments. Kapag in the legalist view daw po, ganito ang pagtingin doon. Doon ka nakafocus na keep my commandments. Panginoon, ginagawa ko itong lahat. O, tingnan mo, ang tuwid-tuwid ko. Panginoon, ganito yung mga ginagawa ko. Tatanggap-tanggap ito sa'yo, di ba? Pero kung talagang naintindihan mo yung verse na yun, maiintindihan mo na kaya ka nagkikeep ng commandments dahil dun sa una. Dahil mahal mo ang Diyos. Nagiging fruit na lang yung pag-keep ng commandments kasi nasa Panginoon ka na. So, ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, gaano natin kamahal ang Diyos? At tayo na lang po ang sumagot sa ating mga sarili. Makita natin gaano tayo sumusunod sa Panginoon. Huwag kang mag-focus na talagang inuna mo yung pagsunod. Unahin natin yung pagkausap sa Panginoon. Yung intimate na kausap na Panginoon, talagang nandyan ka eh. Gusto mo na makinig ako sa sermon, gusto mo na makakanta ako para sa iyo, gusto mo na pumunta ako ng church. At gagawin ko to kasi mahal kita. Na I think we all agree to this, na kapag hindi tayo nagpe-pray habang may nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, isang malaking evidence yun na hindi tayo ganun kakonektado sa Panginoon. Kasi ang worship natin, ito nga yung tinanong ng isang deacon namin, sabi, o isang member namin sa church. Sabi niya, anong oras ang worship service nyo dun sa lugar ninyo? Eh dito, anong oras? Tapos binigay yung oras, 7 a.m. Alam pala isipan, sabi niya, alam niyo ba na walang oras yung worship service? Sa araw-araw ng buhay natin, sa araw-araw ng pag-iisip natin, nag-worship tayo. Hindi lang sa araw po ng linggo. Ayan, so isang maalala po natin. Sige, medyo patapos na. 9:15 ba? 9:15. Okay, sige. Tapusin ko to in 5 minutes. Okay, alam natin ito yung mga truths patungkol kay Jesus, the deity, yung ibig sabihin pagka-Diyos niya, yung pagkatawan-tao niya, yung katuwiran niya, namatay siya sa krus, siya ay nabuhay ulit, bumalik siya sa langit, at yung pampito na lang hindi nangyayari. At ito yung inaasahan natin. Sabi, kahapon galing po ako sa kasal. Kaya medyo in love pa ako ngayon. Ayan, so galing ako sa kasal, nabanggit ko dun sa kinasal, si Jared, ayan sabi niya, yung kabanda ko na yung nagbe-base siya, sabi ko, sa mananampalataya, 2. Di ba ang sinasabi, parang mamahalin mo ba to habang buhay? Till death do us part, di ba? Pero sa mananampalataya, meron pang isa. Till death or rapture do we part. Di ba? Kung maabutan natin yung rapture, siguro yun yung maganda no? Na babalik tayo kasama ng Diyos nang magkakasama. Ayan, nabuhay pa tayo. Okay, so yan yung mga truths ni Jesus Christ. At tingnan natin, yung tatlo, medyo nadagdagan ko na lang, pero saka na lang po yan. Okay. So ito yung earliest words ni Jesus Christ na nasulat sa Bible. Kung hindi nyo pa po alam, yan, ay please to listen po tayo dito. So Luke 2:49, ito yung unang-unang salita na si Jesus Christ, nagkatawang tao, ito yung unang na-record. Ito yung time na parang nawala siya, na pumupunta kasi ng 12 years old, pupunta ng Jerusalem para mag-aral lang salita ng Diyos. So dinala ni Mary and ni Joseph si Jesus Christ doon sa Jerusalem, and then pauwi na sila. Isang araw nang nakalipas, nung pauwi sila, hindi nila napansin na si Jesus Christ nawawala pala. So bumalik sila, after 3 days nakita nila si Jesus. Ang sabi dito, nandun siya sa templo or sa synagogue, kausap niya yung mga Pharisees. Tapos sabi ni Mary at ni Joseph, bakit mo ginawa sa amin to? Baga parang bakit mo inayaan na mawala ka? Pero in the first place, ang responsibilidad nasa magulang. Kasi hanapin mo yung anak mo pag pauwi kayo. Para ma-picture out ninyo kung anong nangyari, marami yung pumunta. Siguro, nakikipagmaritesan sila, Mary, uy, ganda yung nangyayari. Hindi nila napansin, wala pala yung anak nila. Baka akala nila nakikipaglaro lang sa iba. Kasi 12 pa lang si Jesus nito. Ito yung nireply ni Jesus. And he said unto them, how is it that ye sought me? Bakit niyo ako hinahanap? Wist ye not that I must be about my Father's business? So si Jesus, businessman pala. Diba?
Pero businessman siya ng kaluluwa. Di ba? Ang ginagawa ko ito para sa business ng Diyos Ama. Sumusunod ako sa aking Ama, which is ito ay maligtas ang sanlibutan. So alam na ni Jesus by this time na siya ay Messiah. Pero ito po ito yung iwanan ko po sa inyo. Yung pagkaalam ni Jesus Christ na kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi ko po alam kung kailan. Kasi lagi natin sinasabi 100% God, 100% man. Pero as time progressed, na-realize ko na hindi siya very accurate. Bakit? Ano mong pinututuro nitong bagong pastor na to nandito? Mali-mali. Okay, gusto ko mong bigay sa inyo Kung sasabihin natin 100% God, 100% man si Jesus Christ, nung nagkatawan tao siya, dapat nandun pa rin na omnipresent siya. Nung nandun pa si Jesus Christ sa Jerusalem, nasa Pinas siya? Hindi, di ba? So ito po yung magandang term. 100% God-man. Wala nang wala nang lusot doon Siya lang talaga 'yun, 'di ba? Kasi hindi rin natin alam kung ano yung mga alam niya, hindi niya alam, 'di ba? Naalala natin, sinabi niya, hindi ko alam kung kailan ako babalik. Diyos Ama lang nakakaalam. So, may mga bagay na hindi niya ni-reveal nung bilang tao siya. Pero ayun po, mahirap po. Basta sabihin natin yung incarnation ni Jesus Christ, mystery talaga siya. At iwanan natin yung sa Panginoon. Mahirap kasi pag kirutkot mo pa, baka kung ano-ano pang pumasok sa isip mo. Ayan. So, ayan po, ginagawa niya yung business ng kanyang Ama. Basta si Jesus, 100% God-man. Ayan. Diyos na nagkatawan tao. So, yung last words naman ni Jesus Christ, nandun pa rin yung salitang Father. Ito yung time na nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, nung siya ay buhay pa. Hindi pa yung nabuhay ulit, Diba? Nandun siya, sabi niya doon, then said, Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Ito yung isa sa pangpito. Ito yung panguna. Diba? Yung sunod dito yung today shalt thou be with me in paradise. Ito yung una sa pito na sikat. Ay sabi niya doon, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Napansin natin yung una niyang sinabi, business ng kanyang Ama, doon sa krus ng Kalbaryo, ang iniisip niya tayo pa din. Ganun tayo kamahal ni Jesus Christ. Pwede niyang sabihin dyan, ang init-init dito, wala akong kasalanan, dapat mamatay itong mga taong to Pero nung paparusahan dapat yung mga tao, yan yung parang prayer na hindi pa nila naiintindihan yung ginagawa nila Ako na lang yung mahirapan para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin yan, ligtas lahat ng tao Kailangan dumaan kay Jesus Christ. So ayan po, makita natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. So faith versus works, ang sabi dyan, ano bang makaligtas? Yung pananampalataya o yung mabuting gawa? Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? Hindi. Wala tayong mapagyabang na nagawa natin. Because our acquittal is not based on obeying the law. Acquittal, ikaw ay napawalang sala. It is based on faith. Pero di ba, napag-aralan natin, yung faith na yon, ang pinakadahilan nun ay si Jesus Christ. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. At paano ka naging made right? You are in Jesus Christ. So, ang tanong lang, parang kay Sandara Park lang, are you in or are you out? Ayan. So, nakakaalam nito, nagre-reveal ng edad natin. Ayan. So, sabi, bakit si Jesus? Neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Hindi natin to pinag-aralan para siraan yung ibang grupo. Pero ma-signify at ma-magnify bakit ako Kristiyano. Dahil sa salitang grasya. Minsan kasi kapag sobrang tagal na nating Kristiyano, parang nakakalimutan natin saan tayo nagsimula Na dahil sa grasya and we are made right by God through the grace ng Panginoong Jesus.